join me sa aklat na ito. We are now in 1 Corinthians chapter 5. Itong, alam niyo po alam niyo po yun pag verse by verse, chapter by chapter, hindi mo pwedeng laktawan. Kasi ito parang, seryosong chapter ito, na parang, hirap. Alam niyo sa palabas, di ba? May mga bago, sa palabas, mayroong rated PG. Patnubay ng magulang ay kailangan. Ito parang rated SPS. Striktong patnubay sa sarili ay kailangan. So, para seryoso itong topic na ito. So, kapag ikaw ay ng chapter by chapter, verse by verse, hindi po pwedeng laktawan. Dahil ito'y katuruan, kailangan na may turo buong katuruan ng Panginoon. Pero kapag ikaw ay topical lang, okay, ano ba ang topic ngayong Sunday na gusto kong ituro? So, ganun yung topical. So, kung may mga ganitong sensitive na mga topic, pwede mong laktawan. Pero pag you're teaching, sabi sa Isaiah, precept upon precept, line upon line, or in other words, chapter by chapter, verse by verse, hindi mo pwedeng laktawan. And kapag uncomfortable ka, parang di ka comfortable, hindi pwede na, hindi mo pag-aralan. Parang minsan sa pagbabasa mo, ang hirap naman itong pag-aralan, ang hirap naman na ituro. Pero you have to be a student of the Word, na kailangan ng Word of God ay talagang seryoso na saliksikin at be diligent sa pagsaliksik sa salita ng Diyos. So, ito pong chapter na ito ay seryosong chapter dahil po may seryosong kasalanan na kailangan po na i-address sa iglesyang ito at kailangan na ipatupad ang disiplina sa iglesia. So, una, nais kong makita ninyo kung, kasi ang ating based dito sa chapter 5, ang inaano ni Pablo dito na kailangan ikumpronta at disiplinahin ng taong ito na nasa kasalanan. So, that's why yung message natin ngayon ay based dito is about church discipline. So, kailangan may disiplina. Kung mayroong disiplina sa bahay, di ba, sa mga bata, sa mga anak, lalong-lalo na sa simbahan na kailangan minsan pag grabe na especially kung ang isang tayo nagpapatuloy sa kasalanan, kailangan ang church na discipline ay ma-exercise. Kailangan na ipatupad ang disiplina. Now, may mga tanong dito na kailangan natin na sagutin. Base dito sa ating binasa at sinagot dito, una, anong basihan na kailangan na ipatupad ang church discipline? Anong basihan? Pangalawa, ano ang appropriate na pamamaraan sa pag-ipapatupad ang church discipline? Pangatlo, sa anong otoridad? Anong karapatan mo na mag-exercise o ang simbahan mag-exercise ng church discipline? And pang-apat, sa anong kadahilanan, anong purpose, anong layunin na kailangan na mayroong church discipline sa simbahan? And perhaps you could also apply ito sa bahay, itong about sa pagdidisiplina, especially kapag ang ating anak o sino man sa bahay ay nagpapatuloy sa kasalanan. Okay? So, now, what basis should church discipline be exercised? So, ito yung sasagutin po natin mamaya, but may seryosong kasalanan po na nangyayari dito sa simbahan at ano pong eksaktong kasalanan na nangyayari dito sa simbahan. Balikan po natin sa verse 1, nakarating nga sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo na gumagawa ng imoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. So again, ito po yung simbahan nito na spiritual pero carnal din po. So, merong immoralidad, sexual immorality na nangyayari dito. So, nais ko po maintindihan ninyo na yung sexuality, let me give you view about sa sinasabi ng Biblia na mayroong legitimate na pwede mong express ito, yung sexuality, and that is in the context of marriage. Okay? Paglabas sa marriage, diliton, legit. Okay? And it is both, it's in the context of one man and one woman. Based sa Bible, tinuturo sa Bible. Okay? In the context, ito ay legit, pinapahintulutan, ito ay maaaring gawin in the context of marriage at in between one man at one woman. Isang lalaki at isang babae. Everything na labas po dito ay sexual sin. Tinatawag na sexual sin, kasalanan. Ginawa ng Diyos itong beautiful gift para enjoy ng mag-asawa at hindi ng mga hindi mag-asawa. Okay? Ito ay para lang sa mga mag-asawa. So, when you try to do it, experience it, and express it outside of God's original design, plan, may mga consequences na mangyayari. Dahil ito ay sin. Okay? So,
ang best, God's best, and ang kanyang original design for sexuality is to be expressed in the context of loving marriage between isang lalaki at isang babae. Now, in this case, dito, balikan po natin, there's sexual immorality, immoralidad na nangyayari. So, na kung saan, ang sabi dito, kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. And so, we don't know exactly kung ano pong form ito ng sexual sin, detail, but yung sexual immorality dito is from the Greek word porneia, and the same sa English word ito na pornography. Okay? So, it covers everything na ginagawa na immoralidad labas sa context ng marriage. So, if it is between a man and woman sa marriage, then ito po ay legit. Kung ito sa context, but outside, it is not legit, hindi po ito tama. And so, what's happening dito sa ating binasa, there's some form of sexual sin na nangyayari dito sa iglesia na kung saan sinabi ito kinakasama ng ang asawa ng ama ng anak niya. And we don't know exactly kung ito po ba dahil sila ay magkaedad lang, nag-asawa yung ama ng bata, na kung saan, but what we see here is not his biological mother, okay? Apparently, ito ay parang stepmother niya. Okay? Stepmother. So, and that is bad. Di rin tama na you know, nga ini nga gimbuhat, sini nga duha. So, this is her stepmom. So now, maaaring ang kanyang tatay nag-divorce o maaaring namatay na yung unang asawa and then nag-asawa siya muli. So, his new wife and yung anak din ng tatay nito, yung anak ng father, are having some affair, sexual sin. So, maybe the father, again, nag-asawa ng bata. We don't know exactly kung ano ang details. All we know na ito ay kasalanan. May kasalanan na ginagawa na nangyayari dito, and apparently, na para sa simbahan, makikita natin dito na that's okay. Parang binabaliwala lang ito. Walang problema. Parang, tinotolerate lang ang bagay nito. And so, sabi ni Pablo dito, kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan, it doesn't mean na hindi ginagawa ito ng mga believer, but it means na ito ay nahihiya sila kasi dito, pop up sila, pinagmamalaki pa ang kanilang kasalanan. So, and compare sa mga unbelievers, sila paggibuhat nila ni karawod ini para sa ilang pamati. Okay? Sa anirang gimbubuhat. So, if you notice sa verse 2, at nakukuha pa ninyong magmalaki, dapat sana'y mahiya kayo at malungkot, at ang taong gumagawa ng ganoon ay dapat ninyong itiwalag. So, now, dito makikita natin na itong mga they are proud, nagmamalaki pa kasi ang mga membro sa simbahan tinotolerate lang, binabaliwala lang. They think na it's a loving thing kasi minsan kapag kinokomprot mo ang tao parang para sa kanila hindi loving yon pag kinokorek mo. Ang loving minsan ngayon, ang karamihan ng loving pag hindi mo tinatama, kinokorek ang kasalanan. So we don't confront. Many things that we should not confront kasi loving kapag hindi mo i-correct ang isang tao sa kanyang kasalanan. So, if you will not correct someone sa isang tao na nagpapatuloy sa kasalanan, then they will think na okay lang yung ginagawa nila. So, ito yung nangyayari, okay lang yung ginagawa nila. So, parang proud pa sila sa kanilang ginagawa dahil para sa kanila, okay lang naman para sa iba yung ginagawa nila. Okay? So, you're pretending like under the umbrella of that na kung saan ang may dalit rason nga gisisiring niya na ginunauna na may gugmaang balita ang Ginoo, and so it's all about love. So okay lang nga, it doesn't matter kung nano ang imong gibubuhat. God loves you and I love you. It's okay. It doesn't matter kung nagbubuhat ako sa sala, basta ang importante God loves me and you love me. So okay lang, i-tolerate natin kung ano ang ginagawa na hindi maganda. So, sabi ni Pablo dito, hindi kayo dapat magmalaki sa ginagawang ito. Dapat ninyong itiwalag ang taong ito sa simbahan. So, now, let's answer yung tanong, on what basis should church discipline be exercised? What basis? Kasi ito dito sa chapter na to, it's about sa church discipline. It deals with church discipline. And so, kailangan yung
minsan kailangan ipatupad ang disiplina exercise necessary para sa kapakanan ng buong simbahan at hindi ma-influensyahan ang iba. Because if the church is not confronting those people na nasa kasalanan, then ang nakasalalay dito ang health, spiritual health ng simbahan, nasa panganib. And so, there's sometimes kailangan talaga may church discipline. Hindi lang yung okay lang, kahit okay lang na itolerate mo lang ang kasalanan. So, he gives this chapter, Paul gives guidelines dito po sa chapter kung paano dapat na exercise ang church discipline. And basically, again, sasagutin natin ang 4 na tanong. So, first one, what basis po, anong basihan na dapat na-exercise ang church discipline? Now, this kind of thing na ay bihira lang po ito, okay? But, kung sabi ni Paul, dapat na i-address ito. Kung meron ito, dapat na i-address ang kasalanang ito. And so, it has potential po para sirain ang simbahan, ang body. So, on what basis should church discipline be exercised? Yung unang sagot is when there is ang nagpapatuloy na kasalanan, ayaw magsisi, ayaw magtalikod sa kasalanan. Tingnan nyo po, dito sa salita, dito na sa verse 1, kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Now, sa English translation, sabi, a man has his father's wife. Now, yung has, sa Greek original language, sa pagkakasulat, ito po nasa present infinitive. Ibig sabihin po, nagpapatuloy. Nagpapatuloy siya sa kasalanan niya. Hindi siya na nagsisisi, ayaw niya magtalikod sa kasalanan. Hindi lang ito one time o second time, kundi nagpapatuloy. Okay? Nasa loob siya ng simbahan at patuloy niyang ginagawa ang kasalanan ito. Ayan, so sabi ni Pablo, pinahintulutan niyo ito na magpatuloy yung ginagawa ng dalawang ito. So, sabi niya, kailangan niyong i-address at ang basihan kung bakit kailangan na i-address ito dahil ito yung nagpapatuloy. Yung basis is nagpapatuloy itong mga tao ito sa kasalanan. Hindi sila nagsisisi. Hindi sila tumatalikod sa kanilang ginagawang kasalanan. Well, sa inyo, it's okay. Tinotolerate nyo, pero it's not okay. Okay? So, pangalawang tanong na ating sasagutin based dito sa salita ng Diyos, what is the appropriate way? Tanong pamaagi kapag nag-exercise sa church discipline. Sa anong manner, pamaagi, appropriate way. Verse 2, tingnan niyo po sa verse 2. Sabi po dito, at nakuha pa ninyong magmalaki. Continue, dapat sana'y mahiya kayo at malungkot. At ang taong gumagawa ng ganoon ay dapat ninyong itiwalag. So, malungkot. But rather na dapat malungkot kayo. Kapag ginagawa po natin, sinasabi ni Pablo ito, kapag meron pong church discipline or kinokompletahan natin ng isang tao, dapat nadudurog ang puso nyo. Nadudurog ang puso nyo sa ginagawa nila sa kasalanan. Kasi ito din ang nagpapadurog sa puso ng Diyos. Nalulungkot ang Diyos. Hindi ka natutuwa kapag ang tao nasa kasalanan. Tama po ba? Masaya pa tayo pag ang tao nasa kasalanan. Nalulungkot. In what manner? Appropriate way? Broken heart. Dapat nadudurog po ang ating puso. Nalulungkot tayo. So it should fill your heart ng kalungkutan. Out of compassion, gusto mong tulungan sila na maayos sa harapan ng Diyos, na ma-restore sila. So it doesn't indicate dito na yung kasi gagamitin ng iba, nag-ano ka sa akin kasi holier than thou. Idadahilan nila na mas banal ka kasi kaya kinukorek mo ako. Hindi ganoon yung manner ng ating pag-kompronta sa kapatid. Tayo ay lumalapit sa kanya in a manner na tayo po ay nalulungkot din sa kasalanan. Kasi alam po natin kung ano ang may dudulot ng kasalanan sa isang tao. And so, he says, sabi ni Pablo, ang tamang dapat gawin is kailangan ng puso natin ay puno ng kalungkutan kapag ginagawa natin ito. So in what manner, appropriate way na dapat itong gawin with a broken heart. And then, hindi tayo nag-approach sa isang tao, mas banal ako kaysa sa kanya. Hindi, gusto natin tulungan ng ating kapatid. Gusto natin siya maayos sa harapan ng Panginoon. Hindi dahil mas banal tayo, kundi out of compassion. Dahil sa mahal natin ng ating kapatid sa Panginoon, ng isang tao. So yun yung manner na kung bakit na ina-exercise natin ang church discipline. Now, at pangatlong tanong, in what authority? Under what authority church discipline should be exercised? Now, tingnan nyo po, so, tatanong natin paano natin gagawin ito kasi may mga nagsasabi, bakit mo gagawin yan? Makasalanan ka rin naman eh. Tama po ba? Makasalanan ka rin naman eh. Bakit mo gagawin
yan, none of us are better than the next person. Tama? Hindi ka mas better kaysa sa isang tao. We're all sinners, saved by the grace of God. So, if we all take the approach na, kasi nasave tayo sa biyaya ng Diyos, tayo makasalanan, then wala sa ating magkukumpron, magsasaway. Okay? So, we recognize na tayo lahat ay makasalanan. And so, sinagot ni Pablo, and he basically said this, ang church leadership, ang nangunguna sa simbahan, leader, ay ginagawa niya kanyang ginagawa sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo po sa verse 4. Tingnan niyo po sa verse 4. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, kapag kayo nagtitipon-tipon at ang Espiritu ko ay nariyan sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. So, in-invoke po niya dito yung kanyang apostolic authority. Sinasabi niya na kasama niyo ako sa Espiritu. Wala ko dyan, pero you have my blessing, and gagawin niyo ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Itong under sa authority ng Panginoong Hesukristo. Hindi tayo gumagawa dito ng mga bagay under sa ating pangalan. Okay? Walang authority ang ating pangalan. But when it comes in the name of the Lord Jesus, may authority po ang pangalan ito. So what authority? Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Okay? You're not trying to just, lording over somebody and make you feel like ashamed para ipawod ka. But you're to go sa isang tao with the authority ni Kristo and with the apostolic authority. He said, kasama niyo ako sa Espiritu, kailangan niyo i-address ito sa mga itong kasalanan nito sa tupa sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, okay, under the authorities ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, ano po ang what purpose? For what purpose should church discipline be exercised? Sa anong purpose po? So bakit po natin minsan kailangan exercise ang church discipline kapag mayroon pong kasalanan, taong nagpapatuloy sa kasalanan? Una po, verse 5, basahin ko po. Verse 5, sabi ni Pablo, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang masira man ang kanyang katawan. Maliligtas naman ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Take note the word, maliligtas naman ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. So, anong purpose kung bakit yung church discipline kailangan na ipatupad? Para sa may tama po siya, correction, for corrections, salvation, restoration. Okay? Para po may tama siya, para sa kanyang kaligtasan, at para ma-restore siya, may balik sa Panginoon. Sinasabi niya basically po dito, so ibigay niyo ito kay Satanas, hand this over to Satan, so that he will come para mapagtanto niya. Di rin siya namamati. Okay, tubutin niyo nga, ma-realize niya siya kalugaring, tubutin niyo. Padahin siya sa sala, itubyan niyo, ihakad niyo kay Satanas para makakuan siya, makaibaru mismo matuto siya sa iya kalugaringon. So, parang harsh din po ba? It's like minsan, kasi I heard usang nga pastor, anak nakabuhat san sala, morality. And so, siring siya, anak, diri ka po dili sa pagbalay. Kaya tungod nga, diri namong karuyag nga, mapinsaran nimo nga okay lang imong sala, naging buhat. Nagpapadayon ka sa sala, diri ka nagre-repent, layas dili sa balay. Ipalayas niya sa balay until nga umabot na for what purpose na para mapagtanto niya kasi diri siya nakaka-realize nga mali ang iyang gibubuhat. Anton nga mapagtanto niya. Diri ni applicable sa nga tanan nga oras, okay? You need to pray for wisdom. Lord, na kung pamagi paano ko disiplina when it comes to sa diri tanan. Kaya nga importante yung mga kitag wisdom sa Ginoo. Pero sometimes kinahanglan ini. Sometimes diri most of the time o sa nga tanan nga panahon. And the same dito sa decision ni Pablo, itiwalag niyo ini nga tao ini. And I was so sad for many years for those people nga gumawa sa simbahan, diri kay tungod nga gitiwalag sila. Because the same sin na ilang gibuhat, di ba? They went out from this church because they don't want to be corrected. Ayaw nilang itama. So, I was keep on praying para po sa mga taong ito. We've been praying for many years na naway magbalik loob sila sa Panginoon. And so again, in what manner, di ba, dapat ma-break ang ating puso, nadudurog ang ating puso sa tuwing may nakikita tayo na ganitong mga tao na gumagawa ng ganitong klaseng
kasalanan. So if you make him think na okay lang yung ginagawa nila, actually, hindi po sila mapapalaya sa kasalanan. They will not be set free sa kasalanan. And it will destroy them. If you would allow nga okay lang yung ginagawa nila. So that's the purpose. So, patilawi sila. Sometimes, kinahanglan mo patilawan sila sa nirang sa kung danong consequences gawa sa kaburuton sa Ginoo. Gawa sa protection sa Ginoo. Kumbaga, tuguti sila. Karulag nila gumawas. Si Sir Paul, karulag nila gumawas under sa protection sa Ginoo, sa kaburuton sa Ginoo, sa fellowship sa Ginoo. Let's see kung nanoan magitabo. Let them realize. Matuto sila. Mapagtanto nila ang kasalanan na kanilang ginagawa na sa palagi nila okay lang. So Satan is gonna rip them off. I-destroy sila. And Satan is gonna make them realize na mahirap ang buhay na labas sa kalooban ng Diyos. Walang pagpapala. Sometimes kailangan gawin yun, masakit, harsh, pero kailangan nilang ma-realize sa sarili nila na labas sa protection at kalooban ng Diyos ay walang pagpapala. Pangalawa, verses 6 to 11, basahin ko po, patuloy po tayo. Hindi kayo dapat magmalaki, hindi ba ninyo alam ang kasabihan, napapalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa. Alisin din nyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa at talaga namang ganyan kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa na walang iba kundi si Kristo. Kaya ipagdiwang natin ang Paskwa hindi sa pamagitan ng tinapay na may lumang papaalsa na kasamaan at kahalayan. Subalit sa pamagitan ng tinapay na walang papaalsa, ang tinapay ng kalinisan at katapatan. Sinabi ko sa aking sulat na huwag kayong makikisama sa mga nakikiapid. Hindi ang mga di mananampalatayang nakikiapid, sakim, magnanakaw o sumasama sa mga Diyos-Diyosan ang tinutukoy ko sapagkat kinakailangan ninyong umalis sa mundong ito para sila'y maiiwasan. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong papakisamahan ay ang nagsasabing sila'y Kristiyano ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing at nagnanakaw. Huwag kayong makikisalo sa ganyang uri ng tao. Pangalawang purpose is para po sila ay maitama, para po sila ay malaman nila kung ano ang tama at ma-protectionan at para po sa purification ng simbahan, para po manatili sa kabanalan or manatili na dalisay, sa pamumuhay sa dalisay na sa purity. So what is the message dito po is para sa buong simbahan, kung papahintulutan po natin itong kasalanan na magpatuloy, then ang simbahan iisipin nila okay lang pala. So, okay lang pala na matulog kasama ang asawa ng ama. So, o mabuhay sa kasalanan sa immoralidad. So, ang mensahe dito sa simbahan ay mangyayari dito is walang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan kung ito-tolerate lang ito. Kung walang gagawin dito. So, ang mensahe na may communicate din dito is dito ay okay lang. Again, kung okay lang sa kanya, okay lang din na gawin ko. Kasi okay lang naman, walang nagsasaway. And that's become mapanira po sa simbahan. Sisirain po nito ang simbahan. And this is why na nagpatuloy siya sa buong section sa verses 6 to 8. Nagsalita siya dito about sa pampaalsa. Yes. Diba sa tinapay may pampaalsa? Ginamit niya itong illustration. So, paano po ito nag-work sa dough, sa tinapay? Diba pag linagyan mo ito ng yes, ito po ay, yung tinapay po ay mag-aalsa. Kaya importante ito na ingredient sa tinapay. And alam niyo po, ang yes ay picture siya, sa Bible picture siya ng kasalanan. Kaya po, kapag nagdiriwang po ng Paskwa ang Israel, wala pong tinapay na pampatubo, pampaalsa, walang yes ang kanilang tinapay. Dahil po ang yes ay simbolo po sa kanila ng kasalanan. And ito po ay kailangan para sa buong dough. And di ba ito ay nagpapalsa, again nagpapalsa, ito may malaking impact sa tinapay. Sa kunti lang yes na inilalagay, malaki ang naitutulong o na gagawa nito sa tinapay. So ang ibig sabihin ni Pablo dito, sinasabi niya, kung papahintulutan ninyo ang mga taong ito na gawin ang gusto nila, wala silang conviction, hindi sila mapupunta sa conviction, hindi sila makaka-realize, hindi sila magbabago, and pakatuna ng simbahan nga to sa destruction. It will destroy the church.
Okay? So ano man ang atong buhaton, yan sa sala nga mayada sa simbahan. You know, ang usa nga beauty liwat, di ba? When we teach the word, mismo ang pulong sa Ginoo nagkukumbik na sa imo. Di ba? When we read the word of God, when we hear the word of God, when we listen sa pulong sa Ginoo, ang word of God nagkukumbik sa ating kasalanan. Kung anong ginagawa natin na hindi tama sa harapan ng Diyos. May epekto ang salita ng Diyos. Ang yes ay nagsisimbolo sa kasalanan that it can influence others, di ba? And it can destroy the church. Pero ang salita ng Diyos, ito ay nagsasalita, nagkukumbig. And it cleans us. Ito may cleansing work sa puso natin. Linilinis tayo nito. At mayroong conviction mula sa salita ng Diyos. So ito yung nangyayari. Generally, ito po ang nangyayari. So yung mga tao na kinukumbik ng salita ng Diyos, so kanilang puso, so we go through the Bible sa salita ng Diyos, and so kinumbik ka and you change, or so ito yung typically na nangyayari. Kung ayaw mo naman magpatama, kung ayaw mo naman sumunod sa salita ng Diyos, ito po nangyayari, typically na nangyayari, umaalis sila ng simbahan dahil ayaw nila magpatama. Or perhaps anong tawag sito, gawas sulod. Okay? Sulod sa talinga, gawas sa kabukang na talinga. Kung ayaw sa conviction o magpatama sa salita ng Diyos. Or others talagang umaalis na lang ng simbahan kasi pag nakikinig ka talaga ng salita ng Diyos, ikukumbik ka talaga sa kasalanan. Hindi maaari na hindi magsalita ang Diyos sa iyo sa area na ginagawa natin na hindi nakakalugod sa Diyos. Tama po ba? Pag palagi tayong nakikinig, meron talagang conviction. So, we teach the Bible, then tayo po ay matagal na dito nakikinig, and you get cut to the heart na merong conviction, nangungusap ang salita ng Diyos. That's the way it works, ang salita ng Diyos. And you get, so under sa teaching ng salita ng Diyos, you came, so may conviction, and you get right. You want to get your heart right sa harapan mo ng Diyos, harapan po ng Diyos. Ayaw mo magpatuloy, gusto mo maitama ang iyong buhay. And that doesn't say na perfecto ka na. Okay? Hindi ibig sabihin na perfect na tayo. Natitisod pa rin tayo, natutumba. But when you stumble po, nadapa ka, natumba, gusto mo magpatama. Gusto mong maitama ang iyong sarili sa harapan ng Diyos. Amen? It's a constant process. Araw-araw itinatama tayo ng Diyos kasi nagkakamali tayo. Pero ang importante doon, gusto natin magpatama sa harapan ng Diyos. Kung hindi ka, ayaw mo magpatama, tatamaan ka. Tatamaan ka kasi may consequences talagang kasalanan. Okay? So, now here's the application sa binasa po natin. So, iniutos talaga, it is imperative sa simbahan na i-maintain natin yung purity. Na hindi po dapat yung immorality ay paintulutan sa simbahan. As every believer must actively seek holiness in their daily lives. Chapter 5 emphasizes the need for spiritual purity. To emphasize the importance of spiritual purity, nag-provide si Pablo ng iba't ibang mga pamamaraan para ma-maintain po ng ating spiritual purity, na hindi po bumagsak tayo sa immorality o sa kasalanan, sexual immorality. Una po, importante na panatilihin natin ang sarili natin na banal at malinis, dahil itong katawan na ito ay templo ng Diyos. Pag sinabing banal, ibig sabihin na pareho, di ba pag naliligo po tayo, bakit po tayo naliligo? Gusto natin malinis tayo, gusto natin mabango natin, pero nadudumihan pa rin tayo, tama po ba? Pero gusto natin palagi malinis tayo. Okay? Naintindihan niyo po yung picture? So, gusto natin nasa maging pure tayo, na gusto nating iwasan ng mga bagay na makapagpapadumi sa atin, or we confess our sin and we repent. Tumatalikod tayo sa ating mga kasalanan. Pangalawa, tinawag po tayo na humiwalay sa mundo. Ibig sabihin na hindi na tayo makipag-usap sa kanila. Kasi paano tayo mag-evangelism? Paano tayo mag-share ng gospel kung tayo hindi makikipag-usap sa kanila? Ang ibig sabihin po nito ay hindi natin gusto na impluwensyahan tayo nila.
na gawin kung ano ang ginagawa nila. Yun po ang ibig sabihin ng sanctification o pag-separate sa sanlibutan. Nakikipag-usap pa rin po tayo, nakikipagkaibigan, pero hindi po tayo sumasang-ayon sa kanilang ginagawa. Kasi alam po natin na kung ano ang tama, ano ang katotohanan. Pero kung ginagawa natin, kung ano ang ginagawa nila, tawag ko doon, compromising ka na Kristiyano. Ibig sabihin, yung paa mo sa Diyos, pag Sunday, paglabas ng Sunday, yung kabilang paa mo ay sa sanlibutan. Okay? Sumasang-ayon sa sanlibutan. Kaya, 50-50 po ang pagka-Kristiyano. 50-50, naghihingalo palagi ang pagsunod sa Panginoon. So, wag sana maging 50-50 ang inyong relasyon sa Diyos dahil mahirap po yun. So, pangatlo po ay dito, binigyan din ni Pablo na importante na humiwalay tayo sa mga taong itong gumagawa nitong kasalanan nito. And mas naisin natin yung kung ano ang tama, yung righteousness at ang kabanalan. And pang-apat ay iwasan po natin ang mga mananampalataya na nagsasabing Kristiyano sila pero salungat naman po sa kanilang pamumuhay. Tingnan niyo po sa verse 11. Nais ko pong balikan sa verse 11. Ang tinutukoy ko na huwag niyong papakisamahan ay ang nagsasabing sila'y Kristiyano, ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing, at nagnanakaw. Ni huwag kayong makikisalo sa ganyang uri ng tao. Naintindihan niyo po? So sinabi ni Pablo, iwasan niyo yun. Baka kasi maaari kayong influensyan kayo ng mga taong ito. Makisama kayo sa mga tao na may magandang influensya sa kapamanampalataya na seryoso sa Panginoon. Yun ang magandang samahan. Pero sa mga hindi seryoso sa Panginoon, naku po, i-influensyahan kanila na mas lalong gawin ang mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Okay? Naintindihan po natin sinasabi dito, iwasan po natin sila na nagsasabi, Kristiyano din ako, pero nagsisimba ako, nag-worship sa Ginoo. Pero ang nilang pagkinabuhi, dili Kristohanon. Dili nagkikinabuhi nga Kristohanon. Ayaw kang pakig-upod sa era kay waray iton upay nga impluwensya sa imong spiritual. Muna yung siring ni Pablo, ha? Diri ako nagsiring. Didi, siring ni Pablo. Ako ba nagsiring? Didi sa verse 11, mga siring ni Pablo. In fact, basahon ko pa po sa 1 Peter chapter 1, verse 14 to 16. Unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 14. Malain naman niya ito mo, gigutom na kita da. Verse 14 to 16. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So, pangalawa, sabi ni Pablo, huwag niyong ang isang tao na nagpapatuloy sa kasalanan, huwag niyong itolerate. Sawayin ninyo, address the sin. Okay? Now, in conclusion, dito po sa ating binasa dito, this chapter summarizes the importance of church discipline. Not as a form para parusahan ng isang tao, para siya i-torture. Hindi po ganon ang picture ng church discipline para parusahan. But as a means, para po siya ay maibalik sa Panginoon. Para po siya ay ma-restore, maging tama sa harapan ng Diyos. Minsan, pag ini-exercise mo yung church discipline, sinasaway mo ang isang tao, parang sila pa yung galit kasi akala nila na sila ay dinadown. Hindi po kayo dinadown. Tinutulungan po kayo out of compassion dahil mahal natin ang bawat isa. Na tayo po ay mamuhay ng kalugod-lugod sa harapan ng Diyos dahil ang kasalanan ay magbibigay ng distraction sa buhay mo. Sisirain ng kasalanan ng buhay mo. So, yun po ang ating manner, appropriate way kung bakit natin sinasaway nung confront po ang isang tao. Kaya huwag po kayo magagalit kay pastor kung minsan si pastor po hindi naman yung, di ba, hindi pa naman dumating sa punto ko na yung nag-review, parang paalala lang, di ba? Parang hindi na tama yan na ginagawa. Sa inyo po, hindi pa siguro nagawa, pero sa mga workers dito, talagang kinokorek ko po, rinireview ko. Dahil ayaw natin na isipin na okay lang ang kasalanan. So, kasi ang katulad po, in-emphasize ni Pablo na ang kasalanan ay katulad po ng pampaalsa na maaaring sirain ng purity ng simbahan, na ito ay madaling kumalat at isipin ng iba na okay lang. So, as believers, itong chapter na ito ay
hinahamon po tayo, challenge po tayo na maging maingat, magbinantayan kita sa atong gibubuhat, nga sa gibubuhat sa iba, within our fellowship, sa community sa mananampalataya, na natong perme, gipapangitan na mag-align na natong kinabuhi sa tama, sa righteousness ni Kristo. Amen? So, this is how we deal when someone hindi holier than thou, hindi para i-down ang isang tao. This is the right way kung paano natin tinatama ang isang tao na nagpapatuloy sa kasalanan. Galatians chapter 6 verse 1, pakibukas po. Dito po tayo magtatapos. Galatians kapitulo 6 versikulo 1. Mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit, gawin ninyo iyon ng mahinahon. At mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. And in some temptation, when we correct someone is yung pride. So we must approach a person in a humble way. Mahinahon. Hindi yung approach na in a prideful way na you are better than him. Or kumbaga, approach na you want him na i-down. Ang primary goal natin is to restore ang isang tao sa Panginoon. Maibalik siya sa Panginoon. Magsisi siya at tumalikod. Not in a way na I'm better than you, but in a way nga I'm broken sa kasalanan and God's heart is broken. So that's why na ako rin ay broken sa kasalanan, because ang kasalanan ay sisirain ang iyong buhay at ang iyong relasyon sa Panginoon. We hate sin. God loves us. God loves you. Pero galit sa ang Diyos sa kasalanan. Mahal ka ng Diyos, pero galit siya sa kasalanan. And He wants you na may restore. If there's sin sa ating buhay, God loves you. But He hates your sin. Kasi ito ay magdudulot sa iyo sa kapahamakan. That's why He sent His only Son, Jesus Christ, na siya mag-suffer doon sa cross. Kasi gusto niya na ikaw ay maging maayos ang iyong buhay. May magandang plano siya sa buhay mo. Gusto niya na ikaw mas-set free sa kasalanan at pagpalain ng iyong buhay. But kung ikaw ay nagpapatuloy sa kasalanan at hindi ka nakakalaya sa kasalanan, walang pagpapala sa buhay na nagpapatuloy sa kasalanan. So, you need to repent, pagsisihan, talikdan ng kasalanan kung gusto mo na pagpalain ng Diyos sa buhay mo. Kung gusto mo na magkaroon ng kapayapaan, kung gusto mo na maging maayos ang buhay mo, at gusto mo na maayos ang iyong sarili sa harapan ng Diyos. Confess your sin, Lord. Alam mo kung ano ang nasa isipan ko, sa puso ko, sa buhay ko. Alam mo, walang may tatago sa iyo, Panginoon. Alam mo ang kasalanan na ginagawa ko. So, Lord, gusto kong pagsisihan ito at talikdan kasi naiintindihan ko na walang may dudulot ito na maganda sa buhay ko. Tulungan mo po ako na makalaya sa kasalanan nito at mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Dahil naiintindihan ko na sa loob ng iyong pagpapala at protection, doon lamang ang merong kasiguraduhan. Okay? May safety sa buhay ko. I hope na mas nanaisin natin na nasa loob ng kalooban ng Diyos kaysa nasa labas ng kalooban ng Diyos. Father, we thank you for your word this morning. Thank you, God, for reminding us, Lord, about, Panginoon, how you love us. You sent your only Son, your begotten Son, para mamatay doon sa cross. That's the reason why you died on the cross para sa aming mga kasalanan, because you love us so much, God, na willing ka ibigay ang iyong buhay doon sa cross para sa amin. In order for us na makalaya sa sumpa ng kasalanan, makalaya, Panginoon, sa bondage na ginawa ni Satan, Lord. And so, thank you, God, that we can be set free sa buhay na ito na walang pagpapala, na kung saan nasa kasalanan. And Lord, we realize na ang sin ay sentro palagi ang sarili namin. It's always I, me. But when we accept you as our Lord and Savior, tinanggap ka namin, Lord, ikaw na magiging sentro ng buhay namin. It's all about you, Jesus. And for those who want to confess your sin before God, you can do it right now. Confess your sin before God and say this prayer, Lord, I admit na ako ay makasalanan, and I ask forgiveness. I open my heart para sa imo. I accept you as my Lord and Savior. I surrender my life to you, God. I want, Lord, nga naas sa imong kaburoton, sulod sa imong kaburoton. And Lord, thank you for the peace. Thank you for your grace.
And thank you for the salvation. Pinagi ka ni Yesu Kristo. In Jesus' name, Amen.